nagawa na namin yung truss. Itong mahaba na to para dun sa kabila ng inasinta na yan na bago dyan sa taas. Tapos ito yung angle bar namin na ginamit. Itong dalawa doon sa likod. So bali ito yung ginamit namin na pinaka-support nya. Naglagay kami ng tubo, tatlo. Yan. Tapos yung nilagay namin na zipper lanes 2x4 by 1.5 mm. Naglagay din kami ng support dito. Yan sa wall. Pinix namin ngayon ng Dynabolt. Meron yung Dynabolt guys. Ayun. Yung mga Dynabolt yan. So ito yung hagdan. Yun. Punta dun sa second floor. Ito naman kaya hindi ko pa nilagyan yan. Gawa ng magkakaroon to ng bubong papunta doon sa dulo. So nakaano to. Ayan guys. Dito yan. Diretso yan dito. Kaya naka ano yan. Dos agwas. Ayan. Ayan pala yung side nya. Ayun yung pinaka entrance nya. Yung main door. Ito yung left side. Yan. Yan yung magiging forma niyan. Pagdating dun sa taas, meron pa siyang bubong. Naka ganun din yan. So abangan nyo guys, pag natapos namin to, ma-update kayo kung ano magiging finish. Malagyan to ng gate. Malagyan ng gate din doon. Ayun yung pinakarampa niya. Yan. Ayan yung magiging itsura. So update lang tayo guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong ma-update sa mga bago kong video i-upload. Ayan. Guys, marami sa ating mga welder na hindi pa gaano alam kung paano mag-assemble ng truss. Ayan. So ang pag-assemble guys ng truss, hindi porque marunong ka na mag-welding, welder ka na. Kasi alam mo sa paggawa ng truss na to, kailangan kung walang kapares to, maglagay ka ng angle bar dito. Ipitan mo siya para hindi siya bumaluktot. Kaya ito meron tong in-spot dito guys. Naka-spot yan. Yan. Ayun. So bali yan, double yan. Dalawa yan. So para maiwasan na bumingkong yan, kasi pag pinulwid mo yan, gaganin yan guys. Bibingkong yan. So kailangan ispatan mo siya dito. At ganoon din sa kabila. Ayan, meron siya. Meron siya doon sa dulo. Yan. Kasi guys, pag pinulwid mo to, lahat, pag pinulwid mo yan, bibingkong yan. Gaganin yan guys. Kaya kailangan meron siyang naka-brace. O kung single lang to, maglagay ka ng angle bar, abayan mo na lang para maiwasan yung pagbingkong. Ayan guys, yung truss pala na ginawa ko. Meron kaming mahaba. Ayan, yung mahaba na yan. At itong maiksi naman ay para doon sa ibabaw nung yan yung asintado na yan. Yan yan. Itong truss na to para doon sa ibabaw. Yung hollow blocks na yun. So ayun lang guys. Sana meron kayong natutunan. At pag sobra ng init guys ng handle, dahil nagpupulil tayo, itong handle na to, ayan, kita nyo umuusok. Ayan. Ayan. Naluto na yung, pag sobrang init na, pwede siya iloblob sa tubig. Ayan. Ayan. Walang problema yan guys, iloblob mo yan sa tubig. Ayan. Dahil kung papalamigin pa natin itong handle, aabutin tayo ng 1 oras, papalamig lang ng handle. Iloblob dyan sa tubig, tapos patuyuin lang ng saglit. Pag tuyo na, pwede na naman ibanat yan. Ayan. Ayan guys, natapos ko na yung truss at napinturahan ko na rin. Ayan.
Ang ginamit ko palang pintura, ito. Glosser, yan. Epoxy primer, saka yung catalyst niya. Pagka nagtimpla kayo nito guys at medyo malapot, lagyan nyo nito lacquer thinner. Pagka malapot guys, yan ang ginamit natin dito sa truss pampintura. Yan.